sees you. Paano tayo tinitignan ng Panginoon? May 5 bagay lamang po na gusto ko pong i-share sa inyo. Sabi kasi sa Bible, 2 Chronicles 16 verse 9, ang mata ng Diyos ay lumilibot sa buong mundo. At tinitingnan niya ang bawat isa. So tayo, saan man tayo magpunta, araw, gabi, araw-araw, oras-oras, ang Diyos, tinitignan niya tayo. Buksan nga natin muna doon, sabi dito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat o tumitingin sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon, na ang puso ay sakdal. Sabi nga natin, puso ay sakdal. Ayan. Sa Kanya, So, ang mata ng Diyos ay lumiligid. At sabi po ng Isaiah, ng Psalm 34, verse 15. Buksan natin yan. Mga awit 34:15, sabi doon, the eyes of the Lord are upon the righteous. Okay. Alam niyo po, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen? Siya nga ang may likha ng langit at ng lupa. Siya ang may likha sa atin. So, simula pa noon, ang kanyang mata ay lumiligid. Hindi lamang po sa ang puso ay sakdal, kundi sa lahat ng tao. Pero dito, sinabi dito, ang puso ay sakdal. So, pag sinabing ang puso ay sakdal, lalo na sa ating panahon ng biyaya, tayo yung mga niligtas ng Panginoon, mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Ano sabi ng Psalm 34 verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig. Iba yung Iba yung nakatitig sa nakatingin lang. Di po ba? Grabe yung description, nakatitig. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. So, ang mga tinutukoy po dito ng Panginoon ay yung mga matuwid. Yung mga puso ay sakdal. Pagka ikaw ay tumanggap kay Jesus, ang puso mo ay sakdal at ikaw ay itinuturing na matuwid. Amen? Kaya sabi po ng Bible ay maging ang kanilang panalangin ay dinirinig ng ating Diyos. Panalangin natin ng matuwid. Alam niyo po, hindi lahat ng tao ay matuwid. Kasi nung pumasok ang kasalanan, siyempre, ang mga tao ay naging makasalanan. Sabi nga ng Bible, hindi pa ipinapanganak, dahil nga nagkasala si Adan at si Eva, hindi pa ipinapanganak ang tao ay tila baga may kasalanan na. Dahil inherited from the sin of Adam and Eve. So, ang tao ay naging makasalanan. Pero sa ating biyaya ng Panginoon, nung tayo ay tumanggap kay Jesus, ginawa po tayong matuwid. Ang pagiging matuwid ay hindi ikaw yung napakareliyosong tao na araw-araw o linggo-linggo ay nasa simbahan. Kasi maraming nasa simbahan. Pag uwi ng bahay ay mura dito, mura doon sa mga katulong. Diba? Nakalagay sa pinto ay God bless our home, pero lumilipat ang plato. Pero every Sunday ay nasa simbahan. I'm sorry po, I have to preach the truth radically. No? At sabi ng Bible kasi, John 8:32 seek the truth and the truth shall set you free. Hanapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Matagal na tayong inalipin, mga kapatid, na mga katuruan mula sa ibang bansa noong pangmahabang panahon. No? Na nilagay, in-inject, in-impart sa ating kaisipan na ang hirap tanggapin kasi naging panatiko ka na sa pagyakap sa iyong kinagisnan. Kaya nga, right believing produces right living. Kaya kailangan maituwid yan. Hanggat hindi na itutuwid yan, mga minamahal, hindi ka magkakaroon ng buhay na kaaya-aya. Bagamat may pera ka, hindi yun ang basihan, mga kapatid. Ang basihan na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan at kaaya-aya sa Diyos, ikaw ay tumanggap kay Jesus. Sabi sa Bible. Sabi po ng Bible yun.
Kaya mga kapatid, maituwid ang mga mali nating mga paniniwala na naitanim sa atin nung una pa man. Kaya ang mga matuwid na tinuturing, kung babasahin natin ang Bible, yung ipinanganak na muli. Yan ang sabi ng John chapter 3 verse 3, walang makapapasok sa langit kung hindi ka ipapanganak na muli. Yun ang sabi ng Bible. Pag sinabing salita ng Diyos, mga kapatid, yan ay totoo, 100%. Kaya pag sinabing walang makapapasok sa langit kapag hindi pinanganak na muli, ay totoo po yun. Kaya sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama sa langit. So yung katwiran, yung pagiging righteous, tayo yung dinirinig ng Panginoon. Sabi ng Bible yan, hindi sabi ni pastor. Sinasabi ko lang po sa inyo. Kinokode ko lang mo po. Bible na nagsabi niyan. Dinirinig ng Diyos. Pag nakita niya ang kanyang mga anak, kasi siya'y lumiligit ang kanyang mata, lumiligit sa buong sanlibutan. Pag nakita niya at nananalangin, the Lord hears their cry. Dinirinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Bible po ang nagsabi niyan. So introduction pa lang po yun, mga kapatid. May 5 bagay ako na gusto kong i-share sa inyo. Ano yung pagkatingin ng Diyos sa atin? How God sees us. Una, sabi doon, you are loved. Tayo daw ay binahal ng Diyos. So, ang tingin sa atin ng Diyos, mahal na mahal niya tayo. Amen? You are loved. No? 1 John chapter 3 verse 1, sabi doon, 1 John chapter 3 verse 1, na ipinakita ng Diyos yung kanyang grabing pagmamahal. Hindi lang pagmamahal. No? His love, sa Tagalog po sabi rito, basta ninyo kung gaanong pag-ibig. Ayun yung word na gaano. Yun yung hindi may paliwanag na pag-ibig. Ganon tayo tinitignan ng Diyos na yung kanyang pag-ibig sa atin at talagang minamahal niya tayo ng grabe. Pag sinabing grabe, it takes great things o lahat ng bagay ginagawa para mamahal tayo ng Panginoon. Hindi on our part, kundi on His part. Pag sinabing on His part, ano ka man, sino ka man, mayaman, mahirap, no? Sa tingin mo'y wala kang kakayanan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagtatangi, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen! Woo! Tingnan niyo po ang description ng Bible, sabi roon, basta ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. No, may papaliwanag niyo ba yung gaano? Isang paliwanag lang po na sa dami ng magagandang paliwanag, sabi doon, pag sinabing gaano, iniwan ng Diyos anak ang rangya ng langit. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, para tayo ay iligtas dahil sabi, nung tayo nagkasala, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, sobrang mahal niya tayo na hindi kayang ipaliwanag ang pagmamahal na yon. Kahit ikaw yung pinakamakasalanan tao, mga kapatid, hindi ka tinitignan ng Diyos kung gaano ka makasalanan. Ang tinitignan ng Diyos kung kaano niya tayo kamahal. Kaya sabi ng 1 John 4 verse 19, sabi doon ay, minahal natin ang Diyos dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Amen po ba? So you are loved. At sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Ganda, grabe. Hindi na naman may paliwanag. No? Sinabi lang doon, so loved, grabing pagmamahal, that He gave His only begotten Son. Tingnan niyo po yung description doon, dahil sa grabing pagmamahal, ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, ibinigay niya. Alam niyo po, pag sinabing nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, grabe ang value noon kaysa sa nag-iisang anak natin dito sa lupa. Amen? Diyos na may gawa ng langit at lupa, si Jesus. Sabi ng Colossians 1:16, si Jesus may gawa ng langit at ng lupa. Ibinigay. Ay tayo, may anak tayo dito sa lupa,
na nag-iisa lang, kaya mo bang ibigay? Gumawa ba ang anak mo ng malaking kumpanya o ano pa man? No? Pero ang Diyos natin, gumawa ng langit at ng lupa, isinakripisyo, ibinigay ng Diyos Ama para tayo ay iligtas. Kaya ganun kagrabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tinitingnan tayo ng Diyos, no? Na mahal niya tayo. Kahit tayo ay laging walang panahon sa Kanya. Hindi kasi naintindihan pa ng tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon eh. Kaya hindi tayo nakakasimba, hindi tayo nakakapanalangin, hindi tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nakakapakinig. Kaya may tendency talagang tayo ay nalalayo sa Diyos. Kaya naman ang Diyos, dahil sa pagmamahal niya sa atin, hinihintay niya lagi tayong magbalik loob araw-araw. Kanyan tayo kamahal ng Diyos. We are so loved by God Himself. No? Tingnan niyo po, we are the masterpiece of God. Nilalang ng Diyos ang lahat, ang langit at ang lupa. Pag sinabing langit at ang lupa, mga kapatid, ang langit kasi may 3 dimensions. Yung heaven of heavens, kung saan nandun yung trono ng Diyos, yun po yung tinatawag na third heaven. But the second heaven and the first heaven, no, yan po yung nilalang ng Diyos. Yan yung tinatawag na langit. At ang lupa at lahat yan ay nilalang ng Diyos para sa tao. Hindi para sa anghel. Para sa atin yan. Kaya grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangalawa, no, bakit tayo, kung paano tayo tinitignan ng Diyos? You are forgiven. Tayo ay pinatawad ng Diyos. Ganun niya tayo tinitingnan. Pinatawad ka na. Yun ang sabi po ng Romans 5:8. Sabi doon, God demonstrates His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tinitingnan niya tayo na pinatawad. Kasi nung namatay si Jesus, yung kanyang tinapos na gawa, package gift yun. Ang pagpapatawad po sa atin ay past. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. And present, pinatawad tayo sa mga nagagawa nating kasalanan. At yung pangatlo, wag nating ma-misinterpret. Even our future sins ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. But that verse does not encourage for us to sin. Amen? Na kahit yung future natin ay pinatawad na ng Panginoon. Hindi kinakailangan tayo maging, anong tawag dito, pilosopo, ay pinatawad na pala ako ng Panginoon, hindi pwede pa ulit ako magkasala. Hindi po yon, mga kapatid. Ang tingin sa atin ng Diyos ay pinatawad na. Past, present, and future. That's the grace of God. Pero, tanda natin yung pero ha, kasi kahit na ang Panginoon ay namatay para sa lahat. Pero ang kaligtasan ay para lang doon sa nanampalataya kay Jesus. Amen? Hindi po yan katulad ng universalism na lahat ay ligtas na. Kundi, yun lamang lumapit kay Jesus para humingi ng pagpapatawad. So, tingin sa atin ng Diyos, tayo pinatawad na. That's why, tayo po mga Kristiyano, nasa lupa pa tayo, kaya nagkakasala po tayo. Amen? Hindi tayo perpekto. Tayo ay nagkukulang, nagkakasala, maging sa loob lang ng tahanan, nagkakasala tayo. Hindi tayo perpekto. Pero, kakaiba po tayo doon sa mga taong nasa mundo na tuloy-tuloy lang na gumagawa ng kasalanan. Tayo ay kinonsider na parang tupa na ayaw niya marumihan ang kanyang katawan. At dahil may pagkakataong siya'y narurumihan, hanap agad siya ng isang puno o lugar na tinatanggal niya yung kanyang karumihan. Para bang uneasy siya kapag
siya ay nadoon pa rin sa kasalanan. Kaya tayo mga Kristiyano, mga minamahal, lagi tayong, sabi nga ng Bible, we have an advocate, daw si Jesus, na kapag tayo ay nagkasala, sabi po ng, I think, 1 John chapter 2, verse 11, meron tayong tagapamagitan. Sabi doon, huwag kayong magkasala, pero pag kayo nagkasala, meron tayong tagapamagitan, si Jesucristo na ating Panginoon. Amen! Palakpakan nga natin si Lord. Ang totoong Kristiyano ay hindi nabubuhay sa kasalanan. No? Ang kalabaw o ang baboy, pagka yan ay nag-i-enjoy yan sa lubluban. Alam niyo ba yung lubluban? Sa putikan. Tayo ay kakaiba. Hindi tayo baboy, hindi tayo kalabaw. Tayo ay tupa na kapag narumihan, agad humahanap ng lugar para malinis. Ibig sabihin, lumalapit agad tayo kay Jesus. Lord, sasabihin natin sa ating panalangin, Lord, salamat sapagkat ako'y pinatawad mo na. Ako'y nagkasala, pero salamat dahil sa iyong dugo, dahil sa pagmamahal mo sa akin, ako'y nilinis mo na ng iyong banal na dugo. Amen! Palakpakan natin si Lord sa kanyang kabutihan. Ganyan tayo tinitignan ng Diyos sa panahon ng biyaya. Kung walang biyaya, mga kapatid, paano na ang buhay natin? No? Babalik ba tayo doon sa panahon na ang hirap ng maligtas, yung sa ilalim ng batas o ng kautusan? Sa ilalim ng kautusan, merong consequences na sumpa. Merong sumpa. Kaya nga, si Jesus ay ipinanganak at namatay doon sa krus ng Kalbaryo kasi hindi tayo kayang iligtas ng kautusan na napakahirap at may sumpa. Hallelujah. Kaya ang tingin ng Diyos sa atin, tayo ay pinatawad na. Praise God, praise God, praise God. Minsan ang hirap paniwalaan, ano po? Pero ang grace kasi, mga kapatid, kamangha-mangha yan. Hindi mo deserve, pero ikaw ay nakatanggap ng regalo na pinatawad ka ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Marami pa sanang mga magagandang bagay, but sa pangatlo po tayo. Sabi doon, pangatlo, you are adopted. Okay. So yung una, tayo po ay minahal ng grabe. You are loved. Pangalawa, tayo ay pinatawad. At pangatlo, ang tingin ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang inampun. Adopted. Sabi ng John chapter 1, verse 12, sabi doon, but as many as received Him, Jesus, sa Tagalog po ay, yung mga nagsitanggap sa Kanya, no, ay binigyan ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos. So adoption, adopted tayo. Nung tumanggap tayo kay Jesus, sabi roon, datapot ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalob niya sila ng karapatan. So karapatan, na maging anak ng Diyos. So adoption lang. Pero praise God, ang magandang balita dito, hallelujah, hindi lang adoption ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Tayo ay tinuring na legitimate child. Tunay na anak na ang DNA natin ay ang DNA ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Yun po ang kagandahan dun eh. Dito sa lupa, pag may inampun ka, hanggang ampun lang. No? Pero iba yung DNA. Pero sa Bible, si Jesus mismo, hallelujah, nung tinanggap natin siya, tayo ay totoong naging anak ng Diyos. Ephesians 2 verse 19 says, sabi doon, Ephesians chapter 2 verse 19, Epeso, hallelujah, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Nasabi roon, nakasama tayo sa pamilya ng Diyos. Pamilya ng mga banal.
At kung titignan natin pang ibang mga translation sa English version, magaganda rin po mga translation sa English version. Dito po sa panghapon natin mas gusto ko ang Tagalog version para lalo nating maintindihan. So tayo po ay naging totoong, tunay na anak ng Diyos at isinama niya sa kanyang pamilya. Dito sa lupa, kaya nga all truth is parallel No? Dito, meron tayong pamilya, hindi po ba? Sa langit may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Medyo namali lang yung sa relihiyon na merong nanay ang Diyos. Wala pong nanay ang Diyos. Kaya dapat maituwid ang ating paniniwala. Sa Bible, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. 1 John chapter 5 verse 7. At tayo po, nung tayo po ay tumanggap kay Jesus, naging totoong anak tayo at nakasama tayo sa pamilya ng Diyos. Yan ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 19. So, ngayon po, pang-apat. Tandaan niyo pong mabuti kasi napakahalaga po niyang ating pinag-aaralan paano tayo tinitignan ng Panginoon. Hallelujah. Pang-apat, we are redeemed. Tinubos tayo. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Tinubos tayo mula sa sumpa. Kasi tayo ay nasa ilalim ng kautusan po kasi. At pag sinabi nasa ilalim ng kautusan, pag merong kang nalabag, ay merong kapalit o katumbas na sumpa. Pag sinabing kautusan, yun yung 10 utos ng Diyos, sinong makapagsasabi dito na na-perfect mo ang 10 kautusan? Lagi natin sinasabi yan, dati 613 yan, yung mga pinagbabawal doon sa lumang tipang, walang makasunod, kaya naging 10. At nung wala pa rin makasunod, ginawa na lang na 2. Yung isa, mahalin mo ang Diyos nang higit sa lahat. At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. So walang nakakasunod doon sa 10 utos. Sabi ng James chapter 2 verse 10, isa lang ang hindi mo masunod. Nagsinungaling ka lang. Nalabag mo na yung 10. Tama? Isa lang. Nalabag mo na yung 10. I tell you, brothers and sisters, doon sa 10, wala tayong masusunod doon kahit isa. Ibinigay lang yan kasi mga tao noon, mga Israelitas, makukulit. Makukulit. Pero salamat, merong panahon ng biyaya. Kaya, minamahal, dahil mayroong kapalit na sumpa ang mga kasalanan natin. Ang magandang balita dito, ang sabi ng Galatians 3, verse 13, nung namatay si Jesus, tinubos tayo sa sumpa. Kasi yung sumpa, may dulot siya na mga hindi magagandang bagay. Sabi nga ano ba tawag doon sa karma? Di ba? Ganun yung sinasabi dahil sa ginawa mo, may karma. Yun ay parang sumpang may kukonsider sapagkat meron talagang kakaibang resulta sa mga taong hindi sumusunod sa kautusan. Kaya nga, salamat sa Diyos, tinubos tayo mula sa sumpa. Mula sa sumpa ng sakit at karamdaman kasi dulot yan ng kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng tayo ay tinitingnan bilang tinubos? Kasi po, mga kapatid, dahil tayo makasalanan, tayo yung dapat ipako sa krus. Tama? Yun ang katumbas o kahatulan. Doon sa Israel, kapag ka nagkasala, lalo na kapag ka ikaw ay pusakal o yan po ay pinapako doon sa krus. Mga magnanakaw, imagine yung nasa kanan ni Jesus, kanan at kaliwa, na pinangalanan ng ating kinagisnan na si Dimas at Hestas, di po ba? Wala naman sa Bible yun Kaya dapat ba ituwid yung ating mga paniniwala? Kaya yun ang kabayaran. Kaya tayo ang dapat mapako. Dapat tayo ang dapat parusahan.
dapat tayo ang mamatay. At dapat tayo ay doon sa impyerno sapagkat malinaw ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng Romans 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang makapagsasabing tayo matuwid. Sinong hindi nag-away? Sinong hindi nagalit sa iyong kapatid? Sinong hindi nagkaroon ng panluloko, panlilinlang? Sinong nakaperfect ng pagsisimba? Isa lang, sabi doon, mangilin ka tuwing araw ng pangilin, naka-absent ka ng isa. Kaya may sumpa, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, sa panahon ng biyaya, tinubos tayo sa sumpa. No? Galatians 3:13 yun ang sabi. Di po ba? Sabi roon, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa. Siya'y naging sumpa. Ano? Salip na tayo. Sa kanang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. At sabi ng Galatians chapter 4 verse 5, malinaw po doon sa Bible, mga kapatid. Salamat na lang sa Diyos No? Upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup-kup sa mga anak. Tingnan niyo po, natubos tayo sa sumpa. We were redeemed from the curses of the law. No? Sa sumpa ng kasakit at karamdaman. Pastor, ako'y nagdaranas pa ng hindi pa po ba ako natutubo sa sumpa? Bakit ako'y may matinding sakit at karamdaman? Maya-maya, pakinggan natin yung panghuli. No? Malinaw po dito, no? Tayo po ay tinubos. We were redeemed. No? Instead na tayo, siya na yung nagpapako sa krus. No? Tulad halimbawa, alam niyo istorya ng merong nabilanggo, kung tama yung aking memory. Kung ito ay, I think true story ito. No, meron sang bibitayin, no? Silya elektrika na. No, siyempre sa karaniwan ay kapag bibitayin na, kapag merong tumawag, so absuelto siya, at yung tumawag, siya ang aako ng kasalanan, siya yung masisilya o bibitayin. Merong pisang magkapatid na yung isa, dahil nakagawa ng krimen, nakulong. At kamatayan ng hatol. Pero, ang magulang nila, sabi ng magulang nila, sinabi doon sa panganay na anak, na ano man ang mangyari, huwag mong pababayaan ang iyong kapatid. Kaya nangyari, namatay yung mga magulang, matagal na panahon. Pero nung makulong nga yung bunsong kapatid, at Cecilia Electrica, mga kapatid, noong pong kukunin na doon sa bilangguan, yung bibitahin, mga kapatid. Siyempre, nakaano na yun Ano yun? Ang tawag doon, nakabalot, di na makilala. Nung gabi may nangyari. Pinalabas yung totoong may kasalanan at ang pumalit, yung kapatid na nakatalukbong na rin. To cut the story short, yung kapatid ang nabitay na wala namang kasalanan. At yung makasalanan ay nakalaya. Just the same na ginawa ng ating Diyos na buhay, siya yun pong binitay, siya'y namatay. Dahil wala naman siyang kasalanan, inako niya ang ating kasalanan. Ganun kasi tayo kamahal ng ating Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Praise God! Tinubos po niya tayo. At panghuli, ang tingin sa atin ng Panginoon ay, you are blessed. Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen! Dahil sa kanyang biyaya. Wala tayong kontribusyon sa ating, yung sa kasalanan niligtas tayo ng Diyos nung tayo lumapit sa Kanya. Mga kapatid, wala tayong kontribusyon. Sabi ng Bible, inako niya yung ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano ang sabi doon? Sabi doon ay, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan.
At yun nga, yung panlima ay ang tingin sa atin ng Diyos ay pinagpala niya. Bakit niya tayo pinagpala? Kasi nung namatay si Jesus, package gift na yun. Biyaya na pag sinabing package gift, kumpleto na yung regalo ng Panginoon. Nandun na yung kaligtasan. Kaya sabi doon, we are saved by grace. Sabi ng Ephesians 2 verses 8 and 9, naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Package gift. At kasama na rin doon yung kagalingan sa ating sakit at karamdaman. Yun ay biyaya sa atin, pagpapala yun. At kasama na rin doon yung literal na blessing sa atin. Amen? Kasama na ang lahat-lahat doon sa regalo ng Diyos na biyaya sa atin. Sabi na Ephesians chapter 1 verse 3. Ano po sabi roon? Mga kapatid, blessed be the God, the Father of, pagpalain daw, purihin ng Diyos. Sabi po ng Ephesians chapter 1, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So, ibig sabihin, pinagpala na tayo. Pastor, bakit ganito ba buhay ko? Tingnan natin ha, mga kapatid, ano po yung dapat nating gawin? Pag sinabing pinagpala na tayo, past tense kasi yan eh. Nakaraan na yan. Pero sabi dito sa Espiritu, ibig sabihin, hindi nakikita, Espiritu. At sabi doon sa kalangitan, in the heavenly places, sa kalangitan kay Kristo. So, sa tinapos na gawa ni Jesus, kumpleto na lahat yan, kagalingan, kaligtasan, katagumpayan, himala mo, kasaganaan, kasama na lahat yan. Ang gawin mo na lang, tanggapin mo by faith at ideklara ng iyong bibig. Kaya meron tayong declaration. You have a part. Mahirap ba yung part natin? Sasabihin lang naman. Hindi mo mahirap yun. May kapangyarihan sa ating bibig. We were created by God according to His own image. Pag sinabing ayon sa kanyang wangis, mga kapatid, hallelujah, para tayong Diyos. Ganun po yun. Ayon sa kanyang wangis eh. Nilikha ng Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng salita. Dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ay binigyan ng karapatan at kapangyarihan maging anak ng Diyos kahit na anong sabihin natin na ayon sa ating puso at ayon sa kalooban ng Diyos ay mangyayari. Amen? Mark 11:23-24, yan ay salita ng Diyos, hindi yan salita ni Bishop Abel. Sinasabi ko lang po sa inyo para magising yung ating natutulog na paniniwala o pananampalataya at gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 13, kung hindi ako nagkakamali, sabi doon, kami ay nananampalataya, sabi ni Pablo. Kami ay nananampalataya, kaya naman, sinasabi ko. Yun ang sabi ni Pablo eh. Ibig sabihin, pag ang pananampalataya at ang sinalisalita natin ay nagsama, yun, may kapangyarihan at mangyayari nga. Kung hindi pa nangyayari sa atin, wait for your turn. Amen? Kung medyo katamtaman lang ang pamumuhay mo ngayon, hintayin mo ang panahon mo. Amen? According to your faith, it will come to pass. Mangyayari. Salita ng Diyos kasi. Kaming mga pastor, taga-relay lang. Taga-sabi lang. Buti na lang, nasa panahon tayo ng biyaya. Kasi sa biyaya, pinasimple ng Panginoon, pero malalim. It takes faith to believe the finished work of Jesus on the cross. Pinagpala tayo. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, si Jesus, ang tinutukoy ay si Jesus, naging mahirap para tayo yumaman. Hindi po masamang yumaman. Gusto ni Lord John. Kasi merong naniniwala na, ay, okay lang sa akin ang mahirap. Natutuwa naman si Jesus sa akin. Kahit ako'y mahirap. No?
Hindi po kalooban ng Diyos ang tayo mahirap. Bubusina po muna ako. Walang problema sa Diyos, sa atin ang may problema. Sa pananampalataya natin at sa sinasabi natin. Amen po ba? Yun ang sabi ng Bible, siya naging mahirap para tayo yumaman. And maybe the last verse I would like to tell you, mga kapatid, Psalm 35 verse 27. Ano sabi ng Psalm 35 verse 27? Sabi doon, natutuwa ang Diyos kapag nakikita niya tayo na tayo ay sumasagana. Kayo po ba'y pagod na hindi pa nakikitang tayo sumasagana? Walang mapapagod. Maghintay lang tayo sa panahon ng Diyos. Hindi sa panahon natin. Pero ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya, maniwala sa kanyang tinapos na gawa. And the perfect time will come na tayo ay may enjoy natin at matutuwa ng gusto si Lord. Ang linaw, di po ba? Magsihiyaw nawa ng kagalakan. Kaya tayo may praise and worship no? At mangagsayahan ang magsisilingap ng aking katwiran. Oo, mangagsabi nawa silang palagi. Palagi, sabi Walang tatama rin sa pagsasabi Kaya tinuturuan ko po kayo na sabihin nyo lagi ng inyong bibig kung anong gusto nyong maging kinabukasan ninyo. Kung anong gusto nyong mangyari sa buhay ninyo. Lagi ninyong sasabihin, araw-araw. Huwag kang iinto. Paggising mo sa umaga, sabi mo, Lord, salamat ako'y pinagpala mo. Salamat ako'y magkakaroon ng bahay at lupa. Sawan-sawa na ako sa pangungupahan. It takes boldness, mga kapatid. Huwag kang ihinto. At huwag mong sisihin ng Diyos, 7 taon na ako nangungupahan. Bakit wala pa akong bahay at lupa? Bakit wala pa akong trabaho? Ang problema o kakulangan ay nasa atin. Kailangan ma-revolutionize yung ating mga puso. Ma-overhaul. Talagang mabago yung ating buhay. Yan ay napakahalaga, mga kapatid. So yung pananampalataya natin at sinasabi natin ay laging magkasama po yan para magkaroon ng tagumpay. Meron kang ang pananampalataya. Alam niyo po, lahat tayo naman dito, sa tingin ko may pananampalataya. Amen? Dahil nang nilikha tayo ng Diyos, katulad ng instinct na tayo sumamba sa Kanya, nung katuruan natin yung last Sunday, instinct din na may pananampalatayang inilagay ang Diyos sa ating puso. Yun ang sabi ng Romans 12 verse 3. Binigyan niya tayo ng kanya-kanya at same measure of faith. Pantay na pananampalataya. So binigyan niya tayo. Kung binigyan niya tayo, di dapat pag ginamit natin yung pananampalataya na yon na sa ating sakit at karamdaman, Lord, magaling na ako, dapat magaling na tayo, di po ba? Bakit parang kulang? Hindi pa rin tayo magaling. May pananampalataya naman tayo. Tama? Ano kaya yung kulang? What is the missing link? The missing link is your declaration. Yung binabanggit. Kung ba sa ilaw, may positive, negative para mag-ilaw. Amen? Hindi ko po sinasabing negative yung other side. Yun po sa ilaw. Ibig sabihin, it takes two to tango. Kailangan dalawa. So pananampalataya at yung ating deklarasyon. Kaya sabi ng Job 22 verse 28, you shall decree a thing and it shall be established unto you. Sa Tagalog, magpapahayag ka ng isang bagay at ito ay matatatag o mangyayari sa inyo. Magpapahayag ka, yun po ang sabi. Kaya ugaliin natin. Kaya sabi ko nga, hindi ako magsasawa magsabi, every time na ako'y gumigising, Lord, salamat sa araw na ito, ako'y may mahabang pinagpalang buhay, ako'y lagi mong iniingatan, at ang aking pamilya, ako'y walang sakit at karamdaman. I am perfectly healthy, no sickness or diseases. At ang aking katawan ay malakas at malusog. Kaya nga, nung check up 2 weeks ago, wala akong problema sa aking katawan. Wala akong maintenance. Normal lahat. Sa deklarasyon po natin yan. At walang pinipili ang Diyos kahit ikaw ay senior na. Gusto nga ng Diyos 100 plus years tayong mabuhay. Amen? Ako may nararamdaman nga ako .
No? Alam niyo, ang nararamdaman ko, mukhang 100 years ang aabutin ko eh. At mahigit pa, yan ang nararamdaman ko. No? Yun ang feelings ko. Ako po ngayon ay 64 years na ngayong April. 64 na po ako sa next month. Kaya may nararamdaman po talaga ako. Aaminin ko po talaga sa inyo. Grabe. Ang nararamdaman ko, magiging, kung hindi pa darating si Lord, mahigit 100 taon ako. Huwag kayong padala sa inyong nararamdaman na negative. No? Nako, hindi na yata ako, mabuti na 1 linggo. Manlulupay-pay ka lang. Sabi nga ng Bible, pagka ikaw ba'y nag-isip at nalungkot, madadagdagan ba ng 1 araw ang iyong buhay? Stress ka lang, di mo ba? Kaya iyan mo ang iyong pananampalataya. Energize mo ang iyong pananampalataya. Have the faith of God. Kaya sabi sa Bible, Galatians 2:20, yung pananampalataya ng Diyos ang mailagay sa ating puso. Pananampalataya ng Diyos, hindi yung ating pananampalataya. Sabi sa verse na yun, have the faith of God. Yung pananampalataya ng Diyos. At dun walang imposible. Yung pananampalataya kasi natin, sa tingin natin, dahil pantay-pantay, parang kulang. Kaya kailangan natin nakikinig lagi ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya walang magsasawang dumalo sapagkat nakakarinig tayo ng pampalakas at bitamina ng ating kaluluwa. Palakpakan natin si Lord. Yan ang kaibahan natin sa mga taong, I'm sorry, tamad sumimba. Yan ang kaibahan natin. Dinilala, merong parang nawawala sa kanila. Tayo naman may nadaragdag. Hindi man nakikita. Sabi ng Bible mas maganda yung hindi nakikita kaysa sa nakikita. Amen po ba? Bible ang nagsabi niyan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayong malungkot. Kung ano yung tingin ng Diyos sa atin, lahat yun puro positive. Puro maganda. Tayo tinitingnan bilang pinagpala. No? We are blessed by God. Kung yung lubusang pagpapala ang iniintay natin, mga minamahal, malapit na yung panahong yon ng Diyos para sa buhay po natin. Amen! Malakas na palakpak kay Lord! Huwag tayong maglalata, huwag tayong maglalambot, huwag tayong mag-isip ng negative. No? Kung pinapakain niya ang mga ibon, sabi sa Matthew, hindi naman sila nagtatrabaho, pero sila'y nabubuhay. At hindi inaayaan ng Diyos na kahit isa sa kanila ay mamatay hanggat walang permiso ng Diyos. Tayo pa kaya na si Jesus ay namatay para sa atin? No? Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa habang may buhay, mayroong pag-asa. And your time, your perfect time will come. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. At hayaan natin na isipin natin mabuti yung mga magagandang bagay. It's not the negative thoughts. Yung magagandang bagay. And God honors our faith. Iginagalang ng Diyos ang ating pananampalataya. Kung sino tayo sa kanyang harapan, mga kapatid, all of us mayroong weaknesses, pero wag tayong tumingin sa ating kahinaan. Ang tignan natin yung kalakasan ng Diyos at yung magagawa niya sa atin. Yung mga pagkukulang natin, mga kahinaan natin, mga kasalanan natin, tayo'y tao, nagawa natin yan, mga kapatid, ang tignan natin yung kabutihan ng Diyos na siya'y laging nandyan, na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, and He is always ready to bless us para siya ay matuwa sa ating mga buhay.
Amen. Shall we bow down our heads? Salamat po, Amang Banal, sa araw na ito. Naipahayag ko po ang inyong mensahe, Panginoon, na nais mong marinig ng bawat isa na mayroong kauhawan sa iyong salita at maging sa pagsamba. Lord, salamat po dahil sa iyong kabutihan kami naririto, malakas, malusog ang pangangatawan at may mahabang pinagpalang buhay sapagkat yan ay ayon sa iyong sinabi, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po. At sa mga ibang naririto, Panginoon, tinataas ko po sila sa iyo. Sa tingin nila ay sila'y mahina, nagkasala, nagkulang. Sa tingin nila ay wala pa silang buhay na walang hanggan. Maging sa mga nanonood sa social media. Lord God, hipuin niyo po sila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Lord, in Jesus' name, matanggap nila ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Mga kapatid, kung tayo po'y may pag-alinlangan, kung tayo ay totoong anak ng Diyos, upang makita niya tayo at matignan kung ano yung gusto niyang makita sa atin, ito yung oras na tayo magbalik loob sa Kanya. At simple lang, sumunod lang po kayo sa panalangin ito na aking gagawin mula po sa inyong puso. Huwag niyong isipin ang inyong mga nasa kapaligiran. Huwag po kayong mahiya habang lahat ay nakapikit. Kung gusto niyo pong tumanggap kay Jesus, sumunod lang po kayo sa isang panalangin na akin pong gagawin at sabihin natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat. Mahal na mahal mo ako. Namatay ka sa krus para ako'y maligtas. Amang Banal, salamat po sa pagtingin mo sa akin na ako'y mahal na mahal mo. Ako ngayon ay nagbubukas ng aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ngayon ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ako'y anak mo na. Marami pong salamat.